Merry Christmas po mga insan. Welcome once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Itong episode na to bahagi ng vlogmas ko na ngayong taon na pagplanuhan ko na mag-upload ng kahit isang video man lang araw-araw. Mahirap pero kakayanin natin. May purpose yan at sasabihin ko sa inyo sa mga susunod na episodes. Okay, ngayong papalapit ng Pasko, pag-usapan natin yung tungkol sa pagbibigay ng regalo. 'Di ba? Marami sa mga kababayan natin na yung spirit of Christmas is measured by gift giving. Minsan nahihirapan tayong pumili ng regalo, 'di ba? Kung minsan naisip mo meron sila lahat ng mga pwede kong ipanregalo sa kanila at yung afford ko na ipanregalo sa kanila. So ano kaya ang pwede kong ibigay? So sa episode natin ngayon, mag-isip tayo outside the box at tingnan natin yung mas malalim na kahulugan ng pagbibigay ng regalo. So bakit mahalaga ang pagbibigay ng regalo? Una-una, ang regalo kasi guys, nagpapakita ito ng pagmamahal at pagpapahalaga, di ba? Although material way of saying, I appreciate your presence, I appreciate you, salamat at lagi kang nandyan, I love you, para sa mga mahal natin sa buhay. Pangalawa, nagpapalakas ito ng relasyon. So, para kasi sa mga recipients, sa mga receivers ng regalo, naiisip nila na, nagmamatter pa rin sila sa'yo, di ba? Sabi nga niyan, it's the thought that counts. So kahit maliit lang yung regalo, maliit lang yung yung value ng regalo, at least naisip mo o naalala mo magbigay ng regalo. Pangatlo, paraan ito ng pagbibahagi ng blessings. So kung medyo nakakaluwag-luwag tayo sa buhay, siguro ang isang indikasyon na nagsishare tayo ng blessings natin ay ang pagre-regalo. Pero, yun nga, dahil sa krisis, sa sitwasyon natin sa buhay ngayon, medyo para sa karamihan, nagiging challenge yung pagbibigay ng regalo, ng material gifts, ika nga. So, ano yung mga alternatibo? Yung mga pwede nating other options na pwede nating maipamigay kahit kulang tayo sa budget, kulang tayo sa finances. Ang una, in terms of experiences, yung halimbawa, ang imbitasyon sa concert, kung halimbawa, organizer ka ng concert at magi-invite ka, o kaya may nalaman ka na libreng concert, na alam mong maganda naman talaga, na worth watching talaga na concert. So, yung pag-i-invite sa mga friends natin. Pag-i-invite sa play, pag-i-invite sa sporting event. Tara, nood tayo ng basketball, nood tayo ng kung anumang sporting event na pwedeng panoorin, di ba? O kaya weekend getaway o staycation. So, tara, sama ka sa amin. Wala kang iisiping gastos kasi kami na ang bahala sa sasakyan. May pagkain na. Kung gusto mong mag-share na lang ng konting pagkain, edi mag-share ka. Kung gusto mo lang, di ba? Pangatlo, adventure activities kagaya ng hiking, diving, ziplining, mga ganon. Pang-apat, pagkain sa isang bagong restaurant o food trip adventure, di ba? Kung sa tingin may craving ka pero ayaw mong mag-isa, you might as well want to invite someone o yung isang kaibigan mo. O kaya mag-attend ng online classes o workshop na related sa hobbies nang bibigyan mo. Halimbawa, attend tayo ng class tungkol sa paggawa ng pastries o pag-decorate ng cake. 'Di ba? So, yun. Instead na material gifts ang ibibigay, pwedeng may mga alternative options naman. Ang isa pang halimbawa nito is, imbis na bagong gadget ang ibigay mo, bakit hindi nyo nalang regaluhan yung parents nyo ng relaxing spa day? Siguro magugustuhan nila yan.
Pangalawang category ng alternative option to material gifts ay yung tinatawag na acts of service. So pag-alok ng tulong sa mga gawaing bagay, mga gawaing bahay rather. So halimbawa, ako na lang ang magluluto sa weekend, o ako na lang ang maghuhugas, 5 araw akong maghuhugas. O, yan na lang ang regalo ko sa iyo, di ba? Pagluluto ng masarap na pagkain, pag-aalaga sa mga bata o matatanda, pagtulong sa pag-ayos ng bahay o garden o likod bahay, di ba? Pag-alok ng libreng serbisyo gamit yung skills mo, halimbawa photography, graphic design, tutoring. Ako na lang mag-edit ng ng video mo at kung ano pa. Pangatlong category is yung charitable donations. Halimbawa, donation sa pangalan na bibigyan sa isang charity na malapit sa puso niya. Instead na siya, na-receive niya na lang na regalo galing sa iyo isang card na nagsasabi na nag-donate ka sa charity, sa charitable organization of his or her choice. Siguro masayang-masaya siya doon. Kaya volunteer sa isang community service, pag-adapt ng isang hayop o pagtatanim ng puno, at kung ano-ano pa na mga similar na instances. Mga ilang tips sa pagpili ng meaningful na regalo. Una-una, isipin natin yung personality ng taong bibigyan natin. Ano yung hilig niya, ano yung mga needs niya. Pangalawa, magbigay na tayo ng regalo galing sa puso. Huwag yung napipilitan lang, di ba? Kasi kung minsan, out of pressure, magbibigay tayo ng regalo, pero deep inside you, grabe ang guilt mo, o kaya grabe ang galit mo na, naubos ang pera ko dahil sa napakamahal na regalong binigay ko sa kanya. So, wag ganon. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. Hindi kailangan mahal ang regalo. Ang importante, kagaya ng sabi ko kanina, yung thoughtfulness. It's the thought that counts. Tapos, dagdagan din natin ng personal touch tulad ng handwritten card o personalized na item. Kapag estudyante ka pa, wala ka pang budget, kunyari, o kaya minor de edad ka, tapos wala kang perang pambili, masyadong valuable yung nagbigay ka ng card na ikaw ang nag-drawing, ikaw ang sumulat ng personalized greetings. Ang ganda siguro nun. Ang sarap makareceive ng ganun. So basically guys, ang true spirit naman ng pagbibigay ay yung pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Hindi ito paramihan o palakihan ng value ng ibibigay mo regalo. Ang ibibigay ko sa kanya ay isang napaka-mahal na bag na binili na in-order ko pa sa France. Hindi ganoon. I mean, traditional yan. Traditional yan na form of gift giving. Material yan. Kung may kaya ka, kayang-kaya mong gawin yan. So, sana na-inspire kayo na mag-isip din ng makabuluhang regalo sa mga friends niyo at sa mga mahal sa buhay niyo. Hindi lang material things ang regalo na pwedeng may iba pang options na yung afford natin pero nanggagaling sa puso natin at dala ng pagmamahal, di ba? Sabi nga niyan. So, kung may naisip kang meaningful gifts, share mo naman sa amin. Isulat mo sa comment section dito sa sa episode natin. And once again, guys, thank you so much sa suporta nyo. Please continue to subscribe sa mga iba ko pang social media channels para sa iba pang tips and ideas. And kung gusto nyo, i-share nyo na rin itong video na to sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat sa panonood once again.